Magandang araw po sa atin lahat. Bacolod City, maayong hapon sa atong tanan. Good afternoon sa ato ang tanan. Ako di ay si Pastor Evangelist Jetty. Ako po pala si Pastor Evangelist Jetty. At nagbabahagi ako ng salita ng Diyos. Libre lang po ito. Di po ako nang hihingi ng anumang pera. Ang salita ng Diyos po ay libre lamang at dapat po ibahagi sa lahat ng mga tao. At binabati ko po kayo sa pangalan ni Jesus Christ, ng ating Diyos na napakabuti. Siyempre po, siya po ang mabuting Diyos. Sapagkat sa umaga pa lang po, dapat lang po nating unahin siya. Napakaraming mga tao po nandyan na po sa ospital. Mga tao po na tinagalan na ng mga doktor at sabi ng doktor, isang buwan ka na lang, isang week ka na lang. At nais natin po pasalamatan ng Diyos dahil binigyan pa po tayo ng hininga ng Panginoon. Dahil ang hininga po natin ay hiram lamang. Yan po ang dapat natin pasalamatan lagi sa Panginoon. Sapagkat marami na po mga tao na namatay, hindi na nakagising sa umaga. Kaya every time magsabi po tayo ng good morning. God is good and all the time God is good. Magandang hapon po sa ating lahat. Bacolod City, at ulitin ko po, wala po akong hihingin sa inyo na pera. Hindi po ako katulad ng mga kapatid natin na naglilibot at humihingi ng pera. Wala po akong hihingin sa inyo. Ang hingin ko lang po sa inyo ay kaunting panahon at oras. Oras lang po, kahit kaunti lamang, at pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang tema po natin ngayon ay walang katapusan. Ano po ba ang walang katapusan, Brad? Bakit sinabi niyo po sa amin yan? Alam niyo po mga kapatid, meron po tayong hangganan dito sa lupa. Wala pong nagtatagal. Wala pong tao na nagtatagal dito sa lupa. Sa katunayan po, ang tao ay 120 years old lamang at siya ay mamamatay na. Dati, noon, sa panahon ni Adan at ni Eva, ang Panginoon nagbigay ng pagpipili sa tao. Binigyan ng kaparaanan ng Diyos na mamili ang tao buhay o kamatayan. At dahil sa pagsukay ng tao po, nagbunga ito ng kamatayan. At dahil doon, ang tao po ay hindi nagtagal. Dahil sabi ng salita ng Diyos, kapatid, basahin po natin sa aklat niya sa Roma 6 verse 23. Roma 6 verse 23, sabi sa salita ng Diyos, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ulitin ko po, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kapatid, dito sa lupa po, ang tao po ay may hangganan. Hindi po nagtatagal. At dahil sa kasalanan po, lalo tayong naiiklian ng buhay. Ang buhay po kapatid, habang tayo ay nagkakasala, lalo tayong naiiklian ang buhay. Alam niyo po, dati noon si Adan at si Eva, binigyan sila ng pagkakataon na mamuhay ng masagana. Ngunit mas pinili po nila ang kasalanan. Ngunit sa kabila noon, minahal pa rin sila ng Panginoon. Ngunit, sabi nga ng Bible, may kabayaran. So, ang kabayaran po, kamatayan. Nung kinaay ni Adan at ni Eva po ang pinagbawal ng Diyos, namatay ba sila agad? Ngunit sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Ang sinasabi po ng Biblia doon ay spiritual death at may consequence. Namatay din sila po, kapatid, nung sila'y tumanda. Sa may salita, dahil sa kasalanan, nagbunga ito ng kamatayan. So lahat po kapatid ay nagkasala at nalayo sa Panginoon. Kaya't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayong lahat ay dadaan po dyan. Wala pong tao na hindi dadaan ng kamatayan. Alam niyo po, may isang tao pong na-viral sa YouTube, sa Facebook, at siya po ay nagngalan ng Brian Johnsons. Tama po ba? Basta siya ay isang billionaire dahil
Sa kanyang pagiging mayaman dito sa lupa, ginawa niya ang lahat na iturok sa kanyang katawan ang pagiging bata. Dinais niyang mabuhay ng matagal dito sa lupa. At gusto niyang mamuhay ng immortal daw dito sa lupa. Ngunit, hindi pinayagan ng Diyos. Dahil nagkaroon siya ng sakit at ang sakit po niya ay autoimmune. Kahit ano ng gamot ng doktor, hindi siya magamot. Kasi pinakita ng Diyos sa atin po na talagang totoo ang sabi ng Diyos sa atin na ang buhay, kapatid, ay 120 lamang. Kung basahin mo sa Bible po, makikita niyo po ang Bible po na may nasusulat po na sina Noah, sila po ay nabuhay ng mga 200 years, 300 years old, may 400 years old. Ngunit, sila po ay namatay. So nagtataka ba kayo ba't may umabot doon ng mga 200 years old, 300 years old, 400 years old? Pero sa mga salita, namatay pa rin silang lahat. So dahil sa kasalanan, lumaganap ang kasalanan, dumami ang taong nagkasala, may pumatay, may mga tao na gumawa na kasuklam-suklam sa mata ng Diyos, ito ay hindi na pinahintulutan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, habang tayo ay nagkakasala, lalong paiiklian ng Diyos ang ating buhay. Sabi niya, Genesis 6 verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 years ang kanyang buhay sa daigdig. So, hindi na daw pwede na lalampas pa sa 120. Dati, may 600, may 400, ngayon, gusto pa rin nilang mabuhay ng walang hanggan, pero kahit ano ang gawin ng tao, hindi papayagan ng Diyos na ang tao ay mabuhay ng walang hanggan. Kasi habang tumatagal ang tao po dito sa lupa, lalo po silang nagkakasala. Kaya pinahintulutan ng Diyos na iklian ang buhay. Lalo na po ngayon. Amen? Dahil ang mga tao po hanggang ngayon ay nagpatuloy pa rin. Kaya imbis na aabot tayo ng 120 years old, siyempre, dahil sa mga bisyo natin, dahil sa sigarilyo, dahil sa alak, dahil sa droga, hindi po ba't umikli ang buhay natin, may nabutas ang baga, may nagka-cancer, may nagkatumor, imbis na bigyan pa tayo ng mahabang buhay ng Diyos na masagana. Hindi ninais ng Diyos na ang tao ay mamatay, kundi mamatay man pero magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. So sa mga salita po, kapatid, ang kasalanan lalong lumaganap dito sa lupa. Basahin po natin sa Roma 5 verse 12. Sabi ng salita ng Diyos, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So tayo po ay nagkasala. At dahil sa ating kasalanan, may consequence. At ang consequence na yan ay, ang kabayaran ay kamatayan. So wala pong exempted sa kamatayan. Lahat po tayo ay dadaan dyan. Bata, matanda, may edad, mayaman, sino man po tayo, yan po ang greatest na enemy po natin, kalaban na hindi po kaya natin puksain. At yan ay kamatayan. Yan po ang pinapasabi ng Diyos dito po sa inyo, Bacolod, na tayong lahat ay mamamatay. Hindi po tayo magtatagal dito sa lupa, kapatid. Kung saan tayo galing, babalik tayo sa alikabok. Yan po ang sinabi ng Diyos sa atin. Siyempre, tayo ay mamamatay at pagkatapos niyan ay manumbalik na naman tayo sa Panginoon. Kung tayo ay nilikha ng Diyos sa alikabok, tayo naman ay babalik sa alikabok. Di ba sabi ng Diyos, ang tao ay ginawa ng alikabok at hiningan niya ito, at pagkatapos ay nabuhay ang tao. At sabi ng salita ng Diyos, kapatid, ganito po, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya
bago manumbalik sa alakabok ang ating katawang lupa. At ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So ulitin ko po, alalahanin mo siya, alalahanin mo ang Diyos na manumbalik ka din sa alikabok ang ating katawang lupa. Ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. So may salita, ang ating daw espiritu ay babalik sa Panginoon. Itong pangkatawang lupa natin, ililibing tayo pagkatapos dito sa lupa. Umabot na kayo ng 20, sabihin natin, umabot ka ng 120 years old. Ginusto mo umabot ng 120. Pagkatapos po niyan, kapatid, ikaw po ay babalik na sa iyong pananggalingan. Kasi ilalagay ka sa kabaong. Pagkatapos niyan ay titingnan ka ng iyong mga mag-anak, kapatid, ibuburol ka, magkaroon ng vigil, at magkaroon ng pag-iyakan sa iyong mga pamilya, at pagkatapos ay ililibing ka 6 feet below the ground, at ang iyo lamang sasapitin ay mga uod, mga bangaw, at magiging buto ka at mga anay, at pagkatapos yan ay babalik ka na sa lupa. So sa may salita, yan ay tinatawag na unang kamatayan. Ito na naman ang sinasabi ng Biblia na babalik tayo sa Panginoon, ang ating espiritu. Ang ating espiritu ay babalik sa Kanya. So tayong lahat po ay babalik, at ito ang kinakatakutan natin na hindi natin alam na meron palang tinatawag na pangalawang kamatayan. Dito sa lupa may first death, pangalawa ay may second death, at ito po ang hindi alam ng maraming mga tao. Kala lang nila, ay okay lang yan, mamuhay lang tayo dito sa lupa. Pero babalik tayo sa ating may likha. Mga kapatid, basahin natin po ang sinulat sa Biblia na may pangalawang kamatayan. Dito po mababasa natin, siguro may nagsabi, ay handa naman ako mamatay kasi kilala ko ang Diyos. Katulad ko dati po noon. Yan po ang paniniwala ko, ay alam ko na yung sinasabi ng tao na yan. Minsan, may mga nagpipreach pa nga dati noon, natatawanan ko lang yan, dadaanan ko lang. Ang sabi ko sa isip ko, ay, lala ko naman ang Diyos, pag mamatay ako, pupunta naman ako sa langit. Alam niyo mga kapatid, marami pong nagsabi na Christian siya, ngunit ito palang sinabi ng Biblia. So may pangalawang kamatayan. At hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karyan ng Diyos. Pahayag 21, verse 8. Basahin po natin. Verse 8, sabi dito, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumbasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling ay magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab at apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. So dito po nasusulat, kapatid, na sabi dito, magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at asopre. At ito ang pangalawang kamatayan. Ano mo din sinabi? Nagliliyab na asopre. Sa may salita, napakalinaw o napakalalim na lugar na nagliliyab na apoy at asopre. At sinabi dito, ito ang pangalawang kamatayan sa mga taong gumagawa nito. So, ang tanong kapatid, dahil tayo naman ay talagang mawawala dito sa lupa, wala namang immortal, tayong lahat ay mawawala. At ito ang katanungan sa atin kung saan tayo mapunta. At sabi dito, subalit para naman sa duwag. Brad, hindi naman ako duwag. Pag may away, pag may suntukan, hindi ako atras, hindi ako duwag. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia, kapatid, na duwag. Ang duwag na sinasabi ng Bible dito, subalit sa mga duwag. Sabi kasi ng salita ng Diyos, ang sabi niya, kung sino man ang nahihiya sa aking salita, ay ikakahiya ako din, lalo na sa aking pagdating at sa mga banal na anghel. Alam niyo mga kapatid, hindi po tayo mahihiya sa ating Panginoon. Kung tunay po tayo na Kristiyano, kung naniniwala po tayo na si Jesucristo ang ating Panginoon, dapat po natin itaas yan sa mga palengke, sa mga daan, kasi siya ang Diyos. Amen? Ganito na lang po, meron po naman kayong mga magulang. Kung buhay pang mga magulang ninyo, o
matay na, maalala pa ninyo siguro. Siguro dumating sa panahon na sobrang proud mo kayo sa mga magulang ninyo kahit nagtitinda lang po ang mga magulang ninyo ng daing. Di ba? Namamalengke pero pag may magtanong, siyempre sasabihin mo, mama ko po, mga magulang ko po, sila po ay nagsikap, lumaban ng patas, nakapag-graduate kami dahil sa aking mga magulang. Sobrang proud mo, amen? Kasi magulang mo yun eh, di ba? Sobrang proud mo kahit ang kanyang trabaho ay panininda lamang sa palengke. Alam niyo mga kapatid, may mas mahigit pa na magulang ninyo. Ang ama ninyo, ang Panginoon. At dapat hindi kayo mahiya sa Kanya. Kung tunay ka na Kristiyano, hindi ka maduduwag sa salita ng Diyos. Dapat pagtataas mo ang pangalan niya sa lahat ng mga tao. Na siya ang Panginoon, siya lumikha sa langit at sa lupa. Sa inyong mga paninda, hindi yan magbubunga mga prutas kung hindi niya binigyan ng araw, hindi niya inulan, hindi niya hinangin. O hindi kayo makapagtinda kung hindi kayo binigyan ng lakas ng Diyos. Dapat nating pasalamatan ng ating Ama na siya ang lumikha sa langit at sa lupa at itaas natin. At walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Yan po sinasabi ng Bible. Ang mga duwag, di ba? Nasabi natin, Christian naman ako. O kung Christian ka, dapat mong ipahayag ang salita ng Diyos, di ka maduduwag. Amen? Nasabi ng Biblia dito, nandito pa, subalit, sa mga taksil, di ba? Sinasabi niya, mahal kita Lord, pero bumalik sa kasalanan. Gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Ano po yung mga kasuklam-suklam na bagay? Siyempre, may mga tao po na nakikipagtalik sa lalaki, sa babae, kasuklam-suklam na bagay. Yun, kapatid. Mga mamamatay tao. Yan, mga killer, mga hard killer, nananaksak, abortion. Yan ang sinasabi ng Biblia, nakikiapid. Well, hindi naman ako nakiapid, Brad. Alam niyo mga kapatid, ang sinabi ng Biblia, binigyan tayo ng asawa, isa, pero may mga tao, kapatid, na 2 ang asawa, 3 ang asawa, 4 na asawa. Bakit nagsawa na siya sa kanyang asawa? Dahil gusto niya yung bata pa siguro, sexy. Di ba? Sabi ng Biblia, subalit para naman sa mga manakiapid. Tinan mo, ayaw makontento sa isa. Gusto ng 2, 4, 5. Mga mangkukulam. Ano po yung mangkukulam? Yung mga anting-anting dyan. Di ba? Di makapagligtas sa inyo yung anting-anting. Yung mga mga agimat yan, wala yan sa Bible. Dinaya ka lang yan, kapatid. Ang sabi ng Biblia, siya ang iyong pastor, siya ang magproprotect sa iyo, hindi yung mga agimat at mga bato at simento. Ginawa ng Diyos lamang yan. Hindi ka manalig yan, manalig ka sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ang mga sumasamba ng Diyos-Diyosan. Kung may sasakyan, siyempre, may tinatawag na laruan na sasakyan para laruan ng bata. May sasakyan na totoo, may sasakyan na laruan. At may Diyos din at may hindi totoong Diyos. Yung tawag yan, Diyos-Diyosan. At lahat daw ng mga nagsasamba ng Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Kailan ka nagsinungaling? Sabi ng Biblia, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asopre at ito ang pangalawang kamatayan. Kapatid, tatanungin ko kayo ngayon, kung kayo ay mamatay pagdating ng panahon, kung may nagawa ka dito at dito nasama ka, gumawa ka ng kasalanan, ang bahagi mo, kapatid, ay walang hanggang kamatayan at ito ang apoy at asopre, impyerno. Kapatid, gusto ng Diyos na maligtas ka, ayon niyang mapahamak ka. Kaya't narito ang magandang balita. Ito po ang magandang balita na sinasabi ng Biblia. Ito po ang good news. Kasi, bakit ko sinabi ito sa inyo? Itong Bible, kapatid, baka nagtatanong kayo, ay Brad, sinulat na ng tao yan. Hindi totoo yan, makasalanan ng tao. Alam niyo, kapatid, ang Diyos mismo ang nagsulat nito. Naalala niyo po ba sa panahon ni Moises? Inutusan ng Diyos si Moises na pumunta doon sa Mount Sinai at inutusan siya ng Diyos na isulat ang lahat ng 10 utos. At dahil doon, nasulat ang Bible. At sinutusan ang mga propeta ng Diyos. At ito ay nasulat. At ito ay magandang balita para siya mismo, ang Panginoon, na malulhati natin, nasulat dito sa Biblia
ang kanyang anak na si Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Kaya ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang Bible na dapat nating paniwalaan. At sabi niya sa kanyang salita, kapatid, kahit mamatay ka, bubuhayin ka pa rin ng Diyos. Amen? Ganito po nasulat ng Biblia. Wala pong mawala sa iyo kung maniwala ka sa Panginoon kaysa hindi ka maniwala. Kapatid, ang sabi ng Biblia, isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ayaw mo ng buhay na walang hanggan, kapatid? Magtiwala ka lang sa Panginoon, isabuhay mo ang kanyang salita, at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ganito po ang nasusulat sa aklat ng Biblia. Basahin po natin. So John 11 verse 25 to 26. Ganito po sinabi niya. Sabi ni Jesus Christ, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, sabi dito, sino mang sumampalataya sa akin, magtiwala ka daw, mutuo daw ka. Kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinasabi ko? Tinatanong tayo ng Diyos, bayan ng Bacolod, nagtiwala ba tayo na si Jesus Christ ay anak ng Diyos? Amen? Kung nagtiwala ka, kapatid, walang mawawala sa iyo. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na maligtas ka, kapatid, kaya pinarating po ako dito sa inyong lugar upang bahagian po kayo ng salita ng Diyos dahil sabi ng kanyang salita, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak, at sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na maligtas tayong lahat, kaya't ito po ang magandang balita na dinala ko po. Kung tanggapin lang ninyo ang salita ng Diyos ngayon at manalangin po tayo at maniwala ka na si Jesus Christ ay siya ang Diyos, maligtas po kayo. Kapatid, ito po ang message ni Lord sa inyo, Bacolod, at gusto niya maligtas kayo. Kung gusto niyo po maligtas, alam niyo po, kapatid, ganito po ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po ay, ito po ang tinatawag na eternity. Gusto ng Diyos na maligtas ka at baguhin ka ng Panginoon at mamuhay ka doon sa kanyang kaharian na walang hanggan. Kung kayo po ay dito po sa Bacolod, papunta ng Dumaguete, ang layo po, di ba? Sobrang layo po ang Dumaguete at Bacolod. Ganito po ang buhay na walang hanggan. Kukuha ka ng buhangin dito isa, dadalhin mo sa Dumaguete. Pagdating mo sa Dumaguete, ilagay mo yung isang buhangin. Balik ka dito sa Bacolod, kuha ng isang buhangin. Bumalik ka dito ng ilang oras, balik ka naman doon sa Dumaguete, ilagay mo yung isang buhangin. Ubusin mo ang buhangin dito sa lupa, sa Bacolod, ilagay mo lahat ng buhangin doon sa Dumaguete. Kailan pa kaya yun? Kung maubos mo lahat, isa-isahin mo dito sa Bacolod, meron pang Cebu, meron pang Bohol, meron pang Luzon. Kailan pa kaya yon? Dito sa lupa, kapatid, mabubuhay ka lang ng 120, 80. Siguro may sakit ka na ngayon, high blood, diabetes. Siguro may sakit ka na sa kidney. Dadialysis ka na. Yan ang kamatayan mo, kapatid. Stroke ka na ba kaya? O kaya malapit ka nang mamatay? Ang tanong ko sa iyo, kapatid, dahil tayo ay mamamatay, pagdating ng panahon, saan ka punta? Nakasiguro ka na ba? Ang sabi ng Diyos, sino mang sumampalataya sa kanyang anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, manalangin po tayo. Wala pong bayad dito. Libre lang po. Iniimbitahan ka ng Diyos sa kaunting panahon. Isang segundo lang po at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabihin mo lang, Jesus Christ, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na kayo po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw na buhay muli. Jesus Christ of Nazareth, wala na pong ibang Diyos, kundi ikaw lamang. Kaya ligtas niyo po ako, Panginoon, baguhin niyo po ako, at nais ko po, Panginoon, makilala kayo. Kaya magpakilala po kayo, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, naniniwala po ako na kayo namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, tinatanggap kita. Bigyan niyo ako ng buhay na walang hanggan at patawarin sa mga kasalanan. Amen.
Magandang hapon po sa ating lahat. Mayong hapon sa atong tanan. Ako din si Pastor Evangelist Jedi. Nag-share ko sa pulong sa Ginoo sa inyo kung kinsa to ang mga Bisaya diri. Taga Mindanao ra ko. Salamat sa Ginoo nga nakaabot ko diri sa inyo ha. Nag-share ko sa pulong sa Ginoo kay mao ni ang gusto sa Ginoo nga i-share gid ang pulong niya. Gikan ko sa Mindanao. Diri ko nakaagi sa inyo ha kay gusto sa Ginoo nga diri na pud kumuagi. So permi kumuagi dito sa kuan Surigao, Liti, Tacloban, nalibot na nako ang Pilipinas igsoon. Marawi, Cotabato, Zamboanga, Lanao, Isabela, Taytay, Manila, mo na ako mission igsoon diri na po giagi. First time na ko nakaabot diri sa Bacolod. And paingon na po ko sa Manila, kada merkado. Akong sangyawan kada merkado, gracias sa Ginoo na ay naminaw po diri. I pray na kayong lahat po ay maligtas. At salamat sa Panginoon. Nahirapan akong magsalita ng Tagalog kasi Bisaya po ako. Kaya salamat sa Panginoon at sinagaan niyo po ang salita ng Diyos. At pwede po kayong bumisita sa YouTube channel po namin. Meron po kaming YouTube para patuloy lang po kayong makinig ng salita ng Diyos. Type nyo lang sa YouTube, YHWH o Yahweh, YHWH 102. At dyan po makikita ninyo ang salita ng Diyos. Patuloy lang po kayong makinig. At maraming salamat po sa ating Panginoon dahil binigyan po tayo ng magandang kalusugan at magkaroon pa tayo ng panahon na magsisi at manumbalik sa Kanya. Maayong hapon sa atong tanan. Salamat sa Ginoo. To God be the glory. Amen.